Nasungkit ng Clark International Airport ng Pilipinas ang prestihiyosong Prix Versailles Laureate na nakakuha ng puwesto sa World's Most Beautiful Airports ngayong taong 2023. Kinikilala ng UNESCO World Architecture and Design Award ang kahusayan ng Clark International Airport sa disenyo ng paliparan na ginagawa itong isa sa dalawang entry sa Southeast Asian list. Ang pagsasama ng paliparan sa listahan ng World's Most Beautiful Airports ay naihahalin tulad sa mga pandaigdigang katapat tulad ng Beijing Daxing International Airport at Los Angeles International Airport na nagbibigay diin sa pandaigdigang katayuan ng Pilipinas sa arkitektura at kinang ng disenyo ayon sa iba't ibang ulat ng media. At kamakailan sa isang pagdiriwang ng Filipino-American History Month sa Undiscovered Block Party ng San Francisco, ang 32 taong gulang na Filipino-American na rapper at hip-hop artist na si Ruby Ibarra ay gumawa ng bagong record label sa isang misyon na pasiglahin ang kapwa Filipino artists sa Bay Area, ang Bolo Music Group. Ibinunyag ng bagong label na ito na may malinaw na layunin na isulong ang kulturang Pilipino. Gaya ng sinabi niya sa kanyang audience na gusto kong palawakin ang platform na binuo ko para makatulong sa mga artista sa aming komunidad. Ang Bolo Music Group ay hindi lamang para sa mga talentong Pilipino. Ilulunsad din ni Ibarra ang kanyang pangalawang album sa ilalim ng label na ito na nakatakdang ilabas sa Tagsibol sa susunod na taon. Sa pagbibigay sa mga tagahanga ng sneak peek kung ano pa ang dapat abangan, ang kanyang single at NBA 2K24 soundtrack na Switch ay inilabas bago ang pangalawang album. Ulat ayon sa Inquirer.net. At samantala, ang Filipina-American race driver na si Bianca Bustamante ay hustong nalungkot sa kanyang pagkatalo sa Formula 4 debut sa Macau Grand Prix kamakailan. Ngunit sa kabila ng hindi magandang pagtatapos sa karera, ang unang Filipina driver ng McLaren ay nanatiling positibo. Idinetalye ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Ang Katutubong Laguna ay nagpaliwanag na sa lap 1, isang driver ang nawalan ng preno kaya tumama sa akin at tumama sa pader sa Lisboa na nagbigay sa akin ng kawalan ng puwang at nagdulot sa akin sa DNF. Ibinigay ko ang aking pinakamahusay na laban para sa top 8. Ngunit ang isang ito ay wala sa aming control. What a euphoric feeling driving onto Macau Gia Street Circuit sa kauna-unahang pagkakataon. Mababasa sa kanyang caption sa Instagram. Gayunpaman, ipinakita pa rin ni Bustamante ang kanyang mahusay na pagtatapos matapos pumuwesto ng pang-11 sa qualifying race. Ang kanyang husay sa pagna-navigate sa basang track ng kalye ay nagtaas sa kanya sa ika-9 na puwesto sa final heat. Ulat ayon sa mga nakalap ng media.